Mahigit 200 Pilipino sa Israel ang gusto nang umuwi sa gitna ng gulo roon. Isang OFW naman ang ninakawan habang nagkukubli sa isang bomb shelter. Nangunguna sa balita si Rainiel Pawid, exclusive. Rainiel, ano nangyari sa kababayan natin doon? Gigi, eksklusibong binahagi sa atin ng OFW na si Shai Kabayan kung paano sila ninakawan sa kasagsagan ng missile attack sa Israel. Ayon kay Shai, nagtatago sila sa bomb shelter nang pasukin ng mga kawatan ang kanilang bahay. Sa ilang screenshot ng CCTV, makikita ang nakalabas na ang kama ni Shai mula sa kanilang bahay. Pati ilang gamit sa kanyang kotse, tinangay pa ng mga magnanakaw. Pero para sa OFW, napapalitan naman ang mga gamit na ito. Mas nanaig daw ang takot nila sa mga missile attack sa gitna ng mas tumitinding girian sa pagitan ng Iran at Israel. Mahigit 200 Pinoy sa Israel ang gusto nang umuwi ayon sa Embahada ng Pilipinas doon. Bukas na umaga, darating na sa Pilipinas ang 26 na OFW at isang turista na naipit sa bakbakan sa Israel. Pinoproseso na rin ang pag-uwi ng 33 pa nating kababayan doon. Wala naman daw nasaktan sa mga Pinoy healthcare workers na nagtatrabaho sa elderly care facility na nabagsakan ng Iranian missile. Habang walong Pilipino ang inilipat na matutuluyan matapos matamaan ng missile ang kanilang apartment. Sa Iran naman na binomba ng Amerika, walang Pilipino ang napabalitang nasaktan. Nagpaparepatriate na roon ang 6 na OFW at 2 turista. Makakauwi na rin sila sa darating na Huwebes. 2 Pinoy seafarers din ang humiling na makauwi na dito sa Pilipinas. Sa tala ng DFA, nasa 1,200 ang Pilipino sa Iran. Karamihan sa kanila ay asawa ng Iranian nationals. Gigi, sa ngayon, hindi pa nakikita ng DFA ang pagtataas sa Alert Level 4 o Mandatory Repatriation Status sa Israel at Iran. Pero nakahanda na raw ang mga hostel na pwedeng tuluyan ng mga Pilipino sakaling mas lumala ang tensyon sa parehong bansa. Balik sa iyo, Gigi. Yan ang ulat ni Rainiel Pawid mula sa Mandaluyong. Mga kapatid, Gigi Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.